Sa punto po ito makakausap natin si Attorney Dennis Pulma, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division. Magandang tanghali po, Attorney Pulma. Si Mariz umali po ito sa Balitang Hali. Magandang tanghali sa iyo, Mariz, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong palatuntunan. Opo, una po sa lahat, Attorney, sa Martes pa po yung nakatakdang hearing kung saan lilinawin kung ano ba talaga yung medical condition itong si Attorney Gigi Reyes. Pero nagkaroon na po ba kayo ng pagkakataon na makausap man lang yung doktor ni Attorney Gigi Reyes kung bakit siya kinailangang ilipat sa Philippine Heart Center kahit walang basbas ng korte at bago nito, mga 2 oras pa lamang pagkatapos siyang dalhin sa Camp Bagong Diwa ay tinakbo rin siya sa Taguig, Pateros District Hospital? Ako, wala pa akong nakakausap sa mga doctors niya o let alone sa mga lawyers niya. Pero siguro sa kalamanan ng lahat, sa maalala natin noong July 9, itong yung ating third division, nag-issue po ng minute resolution. Kasi si Atty. Gigi Reyes filed a motion for detention at PNP Custodial Center. So, nung July 9, Wednesday, dininay yung ng court. At the same time, nag-issue ng commitment order na kung saan inutos ng korte na i-detain si Atty. Reyes sa Camp Bagong Diwa sa BJMP female dorm. And then, nung Friday, supposedly schedule ng arraignment. Yes. Pero she failed to come. Instead, nagpunta po yung lawyer niya. May bitbit po na medical abstract. Ito medical abstract na issue ng Taguig Pateros District Hospital. At that time, in-inform po ng court na itong si Atty. Reyes no Friday during the supposed hearing na naka-confine sa Taguig Pateros. Noong Friday ng hapon, yung lawyer ni Atty. Reyes filed a motion, urgent motion to allow Atty. Reyes to be confined or transferred to a tertiary hospital, kumbaga mas malaking hospital. Yung motion na yon at tinay nung Friday, mga 4 p.m. na na-file yun. Ito po ay titingin ng Tuesday, July 15 ng 1:30. Meanwhile, yung court nag-utos na isapina yung 2 doktor ng Taguig Pateros District Hospital na nag-issue ng medical abstract para mag-appear doon sa pagtinig ng kanilang motion to be transferred at a tertiary hospital sa Tuesday. And then, yun po yung nangyari noon. And then, so, Attorney... Friday, sige. Opo, Attorney Pulma, so apparently, pinapahintulutan ng korte yung ganitong mga sitwasyon na tinatawag nila o sinasabi nilang emergency cases kahit na nung nag-file po sila na mailipat sa isang mas malaking ospital, wala pang desisyon ng korte at sa Martes pa na nakatakda na dinggin itong paglilinaw sa kanyang medical condition, pinapayagan ng korte yung mga ganitong sitwasyon o kailangan bang may managot dahil agaran yung paglilipat kahit walang basbas ng korte? Well, kagaya ng mga interview sa akin kahapon, nalaman ko na she was transferred from Taguig Pateros to Heart Center noong Friday night. Tapos kahapon sa mga interview sabi ko na ito ay judgment call ng mga doctors niya. So kung sa judgment nila ito ay emergency, then by all means, dadali nila yun ng pasyente kung saan health facility tingin nila ay kinakailangan. Pero ang punto lang dito, kagaya ng sabi ko, the court is yet to hear. Right? So, dun sa question, may violation ba? I am not in a position to say na meron ng violation because in the first place, didinggin pa lang po yung motion po nila, Atty. Reyes, na malipat siya sa tertiary hospital. Siyempre, ito yung mga recent developments naman. Ito yung mga supervening events na alam lang lahat na nung time na nag-file sila, in order to allow Atty. Reyes to be transferred to tertiary hospital, siguro at that time, hindi pa napagkakakitaan na bago pa dinggin sa Tuesday, may mangyayari ng ganito. Alright. Ang sinasabi po kasi ng ilang mga kritiko, although of course they are critics, Attorney Pulma, yung ibang may sakit na karaniwang inmate, kapag kailangan na raw dalhin sa ospital, hindi naman daw nadadala sa ospital. Pero yung mga katulad ni Atty. Gigi Reyes na isang high-profile detainee, kumbaga kahit nga wala pang sinasabi o kautusan ng korte, agad-agad na ililipat sa ibang mga ospital na choice nila.
siguro sa ganung punto, wala akong komento kasi sabi ko nga, judgment ko ng mga doctors yun. Hindi, Kaya ano po bang patakaran pagdating sa mga karaniwang inmates na kinakailangan ding ma-ospital? Well, sabi ko, depende sa doktor. Pero sa case nitong kay Tony Reyes, since titingin pa lang ang motion nila sa Tuesday at nangyari nga itong mga recent developments, prudence-wise, kagaya ng sabi ko, kinakailangan ng mga doktor na mag-submit din ng report sa court by Tuesday, parang update kung bakit gano'n na nangyari, kung bakit na-transfer. So isasama yon sa explanation doon. Hindi lang po yung doon sa Taguig Pateros kasi nung nangyari na yon, wala pa tong recent development tungkol sa Okay. pagkipag-cancer. Okay, Attorney. So yung rekomendasyon po na manatili muna sa ospital si Attorney Gigi Reyes ay sasalalay din po sa magiging rekomendasyon ng mga doktor na tumitingin po sa kanya sa ngayon. At kung ano mga magiging report ng mga doktor sa Tuesday, I'm sure i-take into consideration ng court. And the court will act accordingly at the proper time. At matanong ko na rin, Attorney Pullman, no? Kasi syempre naantala o hindi natuloy yung arraignment nitong si Attorney Gigi Reyes noong Biyernes. Mga gaano katagal po kaya ang hihintayin bago ma-schedule ulit, considering yung kalagayan po niyang medikal, kung kailan na matutuloy na posible itong kanyang pagbasa ng sakdal kay Attorney Gigi Reyes? Well, siyempre, sabi ko nga, malalaman natin by Tuesday kung anong magiging progress or kung anong magiging tugon ng court doon sa kanilang motion na matransfer sa tertiary hospital. But on the other hand, nung Friday kasi, scheduled arraignment ng both plunder at yung mga anti-graft cases. Graft cases, yes. Ito si Attorney Reyes, she is charged not only with plunder but also she's also charged doon sa mga anti-graft cases. Now, doon sa plunder, napag-alaman naman po natin na na-arraign po si Senator Enrile at itong si Miss Janet Napoles. Yung sa anti-graft cases, ito po ay na-reset dahil itong prosecution po natin, nag-file po sila ng tinatawag na manifestation with motion to admit amended information sa lahat ng mga anti-graft cases. So dahil dito, yung mga akusado, binigyan ng hanggang Lunes, bukas, na mag-submit ng tinatawag na comment or opposition. At the same time, yung prosecution was given a period of 2 days from receipt ng mga komento ng mga akusado sa anti-graft to file yung tinatawag na consolidated reply. So dahil dito, yung arraignment doon sa anti-graft was moved to next Friday, July 18, same time, 8:30 a.m. So titingnan po natin kung ano mangyayari by Tuesday. Alright. Because kung magiging fit, that is a big if, kung tingnan natin, so kumbaga yung schedule ng arraignment, meron na ho sa next Friday. Alright, sige po. Antabayanan na lamang po namin yan. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Dennis Pulmac, Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division. Magandang tanghali po.